Umiiyak siyang lumuhad sa basang kalsada habang umuulan, nagmamakaawang tanggapin ko siyang muli, pero hindi na ako ang dating tanga na pwede niyang lokohin paulit-ulit. Ako nga pala si Quickie Chronicles, at ang kwentong ito ay galing sa isang babae na itago na lang natin sa pangalang Allison. Nagsimula ang lahat nung 4 years na sina Allison at ang boyfriend niyang si Mark. Sub-sub sa trabaho si Allison sa isang BPO company, graveyard shift, para makapag-ipon pambayad sa hulugang bahay sa subdivision. Actually, akala niya pareho silang nagsisikap para sa future nila. Yun pala, habang puyat na puyat siya sa opisina, ginagawa na pala siya ng kababalaghan ng lalaki. Nalaman na lang ni Allison mula sa kapitbahay na nagdadala pala ng ibang babae ang boyfriend niya sa mismong bahay na pinagtutulungan nilang bayaran. The worst part, ang perang puyat at pagod ang puhunan ni Allison, ginagastos lang ng lalaki pambili ng alak at pulutan para sa kabit nitong si Chloe. Pero imbis na sugurin sila at mag-amok sa kalsada, nagpalamig ng ulo si Allison. Paimpel niyang kinaibigan ang kabit sa social media gamit ang dummy account hanggang sa makuha ang tiwala nito. Inimbite ni Allison ang babae na uminom sa isang sikat na resto bar. Habang nagiinuman sila, nakita ni Allison na tuloy-tuloy pa rin ang text ng boyfriend sa kabit, hindi alam ng lalaki na kasama na pala nito ang mismong nobya niya. Nang mag-offer ang boyfriend na susunduan ang kabit, doon na ginawa ni Allison ang revenge plan niya. Pinapunta ni Allison sa venue ang manager nilang si Sir Ryan, na matagal nang nagpaparamdam sa kanya. Nang dumating ang manager gamit ang kotse nito para sunduin si Allison, kasabay noon ang pagdating ng boyfriend sakay ng luma nitong motor. Imagine, natulala at nataranta ang lalaki nang makita silang magkakasama. Kinaumagahan, dinala ni Allison ang kabit sa bahay ng boyfriend para magkaharap-harap silang lahat, kasama ang nanay nitong si Aling Remedios na laging kinakampihan ang anak. Doon sumabog ang pinakamatinding pambobomba sa relasyon nila. Bago pa ang harapang yun, nalaman ni Allison na may asawa palang seaman ang kabit at nagpadala na ito ng mga tanod dahil sa sumbong sa barangay. Nataranta ang nanay ng boyfriend dahil sa gulo at hiya sa buong barangay. Harapan ding isinoli ni Allison ang susi ng bahay, kinuha ang resibo ng mga naihulog niyang pera para ma-refund, at sinabing malaya na silang magdusa sa sarili nilang kalokohan bago tuluyang i-block ang buong pamilya ng lalaki. Para naman maramdaman ng boyfriend na sobrang dali niyang palitan, pumasok sa isang legit na business venture si Allison kasama ang kanyang manager. Naging super successful ng milk tea shop nila at ipinost ni Allison sa social media ang bawat achievement niya. Dahil hindi na kayang hulugan ng boyfriend ang bahay ng mag-isa, na-remate ito sa bangko at napilitan silang lumipat sa maliit na apartment. Nabalitaan din na nagmakaawa ang boyfriend sa bahay ng pamilya ni Allison, lumuhad sa putik habang umuulan, pero nihawak sa gate ay hindi na siya pinagbigyan ng mga magulang nito. Doon napatunayan na ang pinakamasarap na ganti ay hindi ang makipag-away, kundi ang mag-move on at hayaan silang sirain ang sarili nilang buhay habang ikaw ay patuloy na umaangat. Sa tingin nyo, nararapat lang ba sa boyfriend at sa pamilya niya ang ganitong uri ng karma pagkatapos ng lahat ng ginawa nila? Kung hindi ka pa naka-follow sa akin, edi wow!